Kunin niyo po ang inyong pong mga Bible, buksan sa Psalm 119. Psalm 119. Every Wednesday night sa ating pong prayer meeting, pinag-aaralan natin po ang Psalm 119. At alam natin, ang Psalm 119, ito po yung relasyon ng psalmist sa salita po ng Panginoon. Ang Psalm 119, ito po ay ito ay dedicated kung paano ang pagtrato ng psalmist sa salita ng Panginoon. At alam natin na marami pong terms na ginamit po si David patungkol sa Word of God. Ginamit po niya yung law, yung testimony, yung precept, statutes, and law, judgment. Yun po yung mga terms na ginamit ng psalmist referring sa salita ng Panginoon. Pero sa ating pong pag-aaral ng Psalm 119, kahit ito po ay patungkol sa Word of God, sa relasyon ng psalmist sa Word of God, tinitingnan po natin kung paano si David ay hindi lamang may maayos na pagtrato sa Word of God, kundi kung paano yung prayer life niya na according sa salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa stanza sa Samik na and Ayin. Stanza sa Samik and Ayin. So, halos patapos na po tayo ng Psalm 119. And tonight, we're going to see stanza sa Samik and Ayin. So, stanza 15 and 16. Now, dito po sa dalawang stanzas na ito, doon po sa study notes ninyo, makikita nyo po sa baba na meron pong 7 verses in these 2 stanza that are prayers na naglalaman ng panalangin. Yung pong verse 116, 117, 121, 122, 124, 125, and 126. Yung pong mga verses po na yun po ay naglalaman ng mga panalangin po ng psalmist na ayon sa salita ng Panginoon. Now, babasahin ko po yung verse 113 hanggang 115. Sundan niyo po ako sa inyo pong mga Bible and then we're going to pray. Psalm 119 verse 113. Samek, I hate vain thoughts, but thy law do I love. Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word. Depart from me, ye evildoers, for I will keep the commandments of my God. Shall we pray? Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nagpapasalamat na meron po kaming pagkakataong muli na makapag-aral ng inyong pong salita. We pray, Ama, na bigyan niyo kami ng kaunawaan ng Psalm 119. We pray na bigyan niyo kami, Panginoon, ng understanding ng mga verses po na ito. Makita din namin, Panginoon, na ang kalooban po ninyo through your word. At ma-apply namin ito sa amin pong mga buhay. I pray na ang banal na Espiritu, Ama, magbigay sa amin ng enlightenment sa mga oras po nito. Sa ngalan ng aming Panginoong Kristo, Amen. Now, tonight po, pag-aaralan natin yung stanza Samek at stanza Ayin. Now, ito pong dalawang stanza na ito ay nagpapakita hindi lamang yung pagtrato ni David sa Word of God, pero makikita din natin dito kung paano siya nananalangin. And in fact, in the stanza Samek, yung verse 113 to 115, ito po ay nagpapakita ng pag-ibig po ng psalmist, pag-asa ng psalmist sa salita ng Panginoon, isa sa batas ng Panginoon. Tingnan niyo po, in verse 113, sabi ni David, I hate vain thoughts. Yung vain thoughts po na tinutukoy po dito, ito po yung half-hearted thought or divided thought. Nasabi ni David, hindi siya magwe-waver, hindi siya magkakaila, hindi siya magkakaroon ng hating puso, kundi magkakaroon siya ng pagmamahal sa salita ng Panginoon. The word vain thoughts there means half-hearted or divided. Sabi dito ni David, sa pagtrato niya ng salita ng Panginoon, kinamumuyan niya yung pag-iisip na hati, yung pag-iisip na divided, that's the word vain means, pero ang pagmamahal niya ay sa kautusan ng Panginoon. The word law there refers to the Pentateuch. So, in verse 114, Thou art my hiding place, referring kay Jehovah God sa ating Panginoon. Panginoon, Thou art my hiding place and my shield. Pinakita dito ng psalmist yung kanyang dependency sa ating Panginoon. Nasabi ni David, Panginoon, Ikaw yung aking kanlungan at Ikaw yung aking
pananggalang or shield. And in verse 114b, hindi lamang nakita natin in verse 113 na minamahal ng psalmist ang kautusan ng Panginoon, kundi umaasa din siya sa salita ng Panginoon. Verse 114, I hope in thy word. And in verse 115, ito po ang verse 115, depart from me, ye evildoers. So dito, pinakita ng psalmist ang kanyang paghiwalay sa mga taong gumagawa ng masama. The evildoers. Bakit? Bakit mahalaga para kay David ang paghiwalay sa mga tao na hindi gumagawa ng tama? Hindi ng mga tao gumagawa ng masama. Because, sabi niya dito, in verse 115, for I will keep the commandments of my God. So, in verse 15, it indicates that separation is necessary in order for us to keep the commandments of our Lord, of our God. Sabi dito ni David, ye evildoers, depart from me, umalis kayo sa akin, humiwalay kayo sa akin, because or for I will keep the commandments of my God. The word keep there means guard, protect, or maintain. So, dito po sa verse 113 hanggang 115, nakita natin dito yung pag-ibig ng psalmist na isa siyang klase ng mananampalataya na hindi nagkakaila, walang half-heartedness sa pagtitiwala sa salita ng Panginoon, kundi lubos niyang minamahal ang salita ng Diyos. At bahagi ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon at pag-asa sa salita ng Panginoon, sinabi niya na ikaw, Panginoon, ang aking kanlungan, hiding place, at ikaw yung aking pananggalang, my shield. At in verse 15, we see yung kahalagahan ng pag-iingat ng kautusan ng Panginoon. And not only that, in this stanza also, verse 116 to 117, makikita po natin dito yung dalawang panalangin ng psalmist. Panalangin ng psalmist in verse 116, this is the first prayer. Uphold me according unto thy word, meaning ng word uphold, sustain me. Panginoon, sa dami ng aking nararanasang affliction, oppression, persecution ng mga tao, ang prayer ko, Panginoon, is uphold me according to thy word. The word according to thy word means according sa mga pangako ng salita mo, Panginoon. Ang prayer ni David dito, Panginoon, I pray that you sustain me, uphold me, according to the promises ng iyong salita. Alam ko, Panginoon, na meron kang pangako sa akin through your word, and yan ang aking pinangahawakan. Yan ang aking kinukuha. At ang prayer ng psalmist dito is for his sustenance, or to uphold him. Now, in verse 116, bakit nanalangin dito si David ng ganong klaseng panalangin? In verse 116, that I may live. Ibig sabihin ng that I may live, that I may not be cut off. Now, nakita natin po dito yung mga evildoers na binanggit in verse 115. Mamaya makikita natin yung mga evildoers. At dito, sa gitna ng oppression at persecution ng mga evildoers kay David, panalangin niya, Panginoon, sustain me according to the promises of your word so that I may live. Because ina-acknowledge dito ni David na everyday ng kanyang buhay ay merong threat ang kanyang mga kaaway. Alam ni David na dahil sa mga taong nasa paligid niya na kaaway niya, yung buhay niya is in danger. Pero kahit ganun yung kanyang kalalagayan, alam ni David kung kanino humihingi ng tulong, kundi sa ating Panginoon. Now, yung huling bahagi ng verse 116, and let me not be ashamed of my hope, ang ibig sabihin po nito is parang ganito. Si David po ay umaasa sa salita ng Diyos, umaasa siya sa mga pangako ng Panginoon, ang pag-asa niya ay nakalagak sa Panginoon. Jackie Bed? Sabi dito ni David, and let me not be ashamed of my hope. Ang ibig sabihin nun, si David ay merong pag-asa sa Panginoon at sa kanyang salita. Ang prayer dito ni David, Panginoon, umaasa ako sa salita mo, umaasa ako sa iyo. Huwag mong hayaan na yung aking pag-asa ay maging vain lamang. Maging parang walang bisa, walang kwenta. So, yung 116C, na let me not be ashamed of my hope. Ibig sabihin ng Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo, umaasa ako sa iyo, umaasa ako sa iyong salita.
huwag mong hayaan yung aking pag-asa sa iyo ay maging walang kabuluhan. So yun ang ibig sabihin nun. Let me not be ashamed of my hope. That's the first prayer in this stanza. In verse 117, hold thou me up, or ibig sabihin, keep me from falling. Panginoon, not only you uphold me, not only that you sustain me, hold thou me up, or keep me from falling, and I shall be saved, and I will have respect unto thy statutes continually. So, dun po sa prayer ni David in 116 to 100 and 117, dito niyo po makikita yung danger yung persecution, yung oppression na ginagawa ng mga kaaway ni David sa kanya. And alam natin po yung buhay ni David, yung kanyang sariling anak, naging kaaway niya, yung si King Saul ay naging kaaway niya. At dito makikita natin na kahit yung mga Philistine ay nakaaway niya, dito makikita natin na sa gitna ng danger na naranasan niya, alam niya kung paano humingi ng tulong sa Panginoon. Nakita natin, Panginoon, uphold me. Panginoon, hold thou me up so that I may live and I shall be saved. So alam ni David na walang ibang solusyon sa danger na nararanasan niya kundi ang panalangin. At tayo din bilang mga mananampalataya, of course, we don't have the same threat na katulad ni David. Dahil si David po, sabi nga niya sa Psalm 100, Psalm 23, na kahit siya lumalakad sa lambak ng kamatayan, though I walk in the valley of this death, I will fear no evil. So, yung buhay ni David bilang hari ay ito ay naglalaman ng puno ng kapahamakan. Remember, si King Saul tried to hunt David to kill him. Dito ay pinakita ni David na kahit ganun yung kanyang kalalagayan, alam niya kung paano umasa sa Panginoon. And bilang application, of course, we don't have the same threat in our time. Walang nagtatangka ng ating buhay. Pero sa ating buhay Kristiyano, makita natin kung paano nagtitiwala si David sa Panginoon. Ang sabi niya nga dito, Panginoon, in yung huling bahagi ng verse 117, tingnan niyo po, and I will have respect unto thy statutes continually. Kaya pala gusto ni David na mabuhay pa, that I may live in verse 116. Kaya pala gusto ni David na siya ay maging safe, I shall be safe. Kasi ang gusto niya, ang layunin niya, I will have respect. The word respect there is observe unto thy statutes continually. Panginoon, iligtas mo ako sa aking mga kaaway because I will observe continually your word. Yan ang prayer ni David. Na dahil sa kanyang pag-asa sa salita ng Panginoon at sa kanyang pag-ibig sa salita ng Panginoon, ito yung naging susi, ito yung naging purpose ni David kung bakit gusto niya na mabuhay pa sa gitna ng kanyang kapahamakan kapahamakan na dulot ng kanyang mga kaaway. So, yun po ang mga prayers ni David. We can learn a lot from those verses. And in verse 118 to 120, dito naman makikita natin paano tatratuhin ng Diyos ang mga kaaway ni David. Nakita natin in verse 115, 116, 117, yung ginagawa ng mga kaaway niya kay David. Kaya po nananalangin si David sa Panginoon. And dito kagad yung sagot ng Panginoon. In verse 118 to 120, ito po ang sagot ng Panginoon. Thou hast trodden down, meaning trodden down means tinrato mo na magaan, or you regard it as light. The word trodden down is to regard it as light or no value. Sino yung mga tinrato ng Diyos na walang halaga? Those trodden down, all them that err or go astray from thy statutes, for their deceit is falsehood. Ito po yung mga kaaway ni David. Sabi ni David, nanalangin ako kanina at ito ang sagot ng Panginoon. Ang Panginoon ay tinarato na walang halaga yung mga tao na lumalabag the word err is to go astray, yung nawawala, palabas, palayo sa mga kautusan ng Panginoon. Bakit? Dahil yung kanilang mga pandadaya for their deceit or fraud is falsehood, ay kasinungalingan. So, verse 118, ito na kagad yung immediate na sagot ng Panginoon. Tinarato ng Panginoon yung mga kaaway na David na lumalabag sa salita ng Panginoon, hindi pinapahalaga ng salita ng Panginoon.
tinarato ng Diyos na walang halaga dahil yung kanilang mga pandaraya ay kasinungalingan. Verse 119, ito pa, Thou puttest away all the wicked of the earth like dross. Parang yung word na dross po dito, sino po sa inyo nakakita na kung paano yung ginto ay nagiging ginto? Remember, kung kayo po ay aware na naguhukay yung mga magmimina, of course, hindi lahat po ng mahuhukay nila ay puro ginto. Ang ginagawa nila, sinasala nila yon. At para makuha yung pinakapurong ginto, yung pong mga maiiwan na elements, yun po ang tinatawag na dross. Meaning, yung tira na wala ng halaga. At yung kukuhanin na lamang ng magmimina ay yung ginto o yung pilak o yung mahalagang elements doon. Pero kung halimbawa may mga gabok doon, may mga iron doon, may ibang elements doon, yun po ay wala ng halaga. Yan po ang dross na tinutukoy dito ni David. Ang sabi niya, Panginoon, bilang sagot sa aking panalangin, ikaw ay tinatrato mo yung mga wicked of the earth, yung mga kaaway ni David, like dross. At ganun ang pagtrato ng Panginoon sa mga taong hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, na parang walang kwenta. Walang kwenta, like a dross, worthless. Now, habang minamasdan ni David yung pagtrato ng Diyos sa mga taong wicked, sa mga tao na hindi sumusunod, hindi gumagalang sa salita ng Panginoon, habang nakikita ni David yung pagtrato ng Diyos sa kanyang mga kaaway, ito ang naging ibig sabihin doon, naging resulta sa kanyang buhay. Yung huling bahagi ng verse 119. Therefore, I love thy testimonies. Panginoon, ganito mo tratuhin yung aking mga kaaway. Ganito mo tinatrato yung mga taong hindi kumikilala sa salita ng Panginoon. At dahil doon, Panginoon, minamahal ko ang iyong salita. Na kung makikita natin na in application, pag nakikita natin na ang salita ng Diyos ay tunay na epektibo at tunay na nagbibigay ng kaligtasan, not only sa kaluluwa, kaligtasan sa pamumuhay, kaligtasan sa tamang desisyon, sa mga taong kumikilala sa salita ng Diyos, pero ito'y nagdadala din ng kapahamakan sa mga taong tumataliwa sa salita ng Diyos. In application, parang ganito. In application, parang ganito. Alam natin na kalooban ng Panginoon sa mag-asawa ay hindi maghihiwalay. Na hindi, kung ako ay may asawa, dapat dun lang ako sa asawa ko. Pero ang mundo, hindi ganun ang pagtrato. Ang pagtrato ng mundo, kung sino man, kahit sino naman lang. Till do us, yung sinasabi nila sa kasal, till death do us part. Or until I fall in love to other women. Ganun ang kanilang pagtrato. And then, dumating ngayon yung sakit na AIDS, yung HIV. Na alam niyo po ba, ang resulta ng sakit na yun, yung sexual transmitted disease, STD, yun po ay dahil sa mga taong nakikipagniig sa hindi niya asawa. So, parang in application na, wait, habang nakikita ko kung paano tratuhin ng Diyos na walang bisa, walang kwenta, worthless, like dross, at kanyang pinuput away, kinakas away yung mga wicked of the earth, ito ang nagresulta kay David na, Panginoon, therefore I love thy testimonies. Therefore I love thy testimonies. Now, in verse 120, ito yung kanyang conclusion ng stanza nito. Ito pong stanza sa Psalmic, ito'y naglalaman ng prayer niya sa gitna ng danger ng kanyang kaaway, and immediately ang Panginoon sumagot sa kanyang panalangin by casting away the enemies, the wicked, those that err in the word of God. At dahil doon, in verse 20, my flesh trembled for fear of thee, and I am afraid of thy judgment. Yung word na trembled for fear, ito yung parang you stand at awe. Siguro, nakakita na kayo ng fireworks na talagang hindi yung fireworks na mumurahing fireworks. Siguro, I think before, naka-attend kami ni Sister Amy ng pyro musical sa MOA dati na every country naglalaban-laban ng pagandahan ng fireworks. Meaning yung music, yung fireworks nakasynchronize siya, at kung makikita mo na napakadaming fireworks, and one thing na naging reaction namin doon, we stand at awe
dahil sa kagandahan ng mga fireworks na nakita namin. At parang ganun po, ito yung pagkakataon na parang meron kang namasda na hindi lamang sa ganda, kundi yung stand-offs, hindi dahil sa ganda, kundi dahil sa pagkatakot mo. Na halimbawa dumating sa atin, dumaan dito yung, just for example, yung pinakamakapangyarihang tao, halimbawa dito sa mundo, kung halimbawa probably Joe Biden, dahil siya ang US, one of the powerful country, and then nung makita mo siya, wait, parang you stand at awe. Na nakita niyo po yung the word tremble, na parang nasa isang punto ka na nakatayo ka na parang namamangha ka. Pero yung pagkamangha mo dito, ang pagkamangha ni David dito, yung standing in awe, ito po ay dahil sa kanyang takot sa Diyos. Sabi doon, my flesh trembled for fear of thee. Bakit? Bakit naging ganun ang resulta nito? At in fact, yung huling bahagi ng verse 20, not only that he stand in awe, I am afraid of thy judgment. Aking kinatatakutan ang iyong mga panghuhusga, ang iyong kaparusahan. Bakit? Dahil ang Panginoon is treading down all them that err from the statutes. And the Lord putteth away all the wicked of the earth like dross. Ibig sabihin, si David, nung nakita ni David, namasdan niya kung paano tratuhin ng Diyos yung mga taong hindi kumikilala sa salita ng Panginoon, yung mga taong wicked ng mundong ito. Nasabi niya na ako'y napatayo nang merong takot sa iyo, Panginoon. At ako'y natatakot sa iyong mga kaparusahan or judgment. At ganan ang makita natin bilang mga mananampalataya. In our time, ang Panginoon po, ganan pa din ang pagtrato. Na kung ang tao ay hindi i-acknowledge ang salita ng Diyos, tandaan niyo po, ang Word of God po ay hindi lamang po pang Kristiyano. Ang Word of God po, ito po ay applicable sa lahat po ng tao. Whether i-acknowledge man ng tao o hindi, ang salita po ng Diyos ay tatayo. At kung ang tao ay hindi igagalang at hindi susundin ang salita ng Diyos, yung nakita natin in verse 118 and 119, ito po ang kaparusahan po ng Diyos. Bakit maraming pamilya ang wasak? Dahil hindi kinikilala ang salita ng Diyos. Bakit maraming buhay ang wasak? Dahil hindi kinikilala ang salita ng Diyos. Kahit ang tao po ay mayaman, maraming kakayanan, maraming kapangyarihan, pero kung titingnan niyo po yung kanilang buhay ay wasak, bakit nangyari yon? Dahil hindi nila kinikilala ang salita ng Diyos. At dahil doon, doon natin makikita na dahil doon, sa paggawa ng Diyos na ganoon, ang naging reaction ni David is yung kanyang pagmamahal sa Word of God. Na tunay nga na Panginoon, tunay nga ang mga prinsipyo ng iyong salita. Habang minamasdan ko yung mga tao na hindi kumikilala sa iyong salita, ito ang nagtutulak sa akin na mas mahalin ang iyong salita. Na kapag nakakita ka halimbawa, makakita ka ng isang halimbawa, sumusuway sa disenyo ng Panginoon, patungkol halimbawa sa pamilya, na ang kalooban halimbawa ng Panginoon ay babae at lalaki. Yan ang disenyo ng Panginoon, napakalinaw yan sa salita ng Panginoon, pero maraming bayan po ngayon ang hindi na lalaki at babae ang kinakasal. So, makikita natin, pagka dumating sa kanila, ang consequence ng kanilang ginagawa, doon natin makikita na tunay ang Word of God. And that's the stanza Same. Now, yung pangalawang stanza, Ayin, ito po'y naglalaman mainly ng mga panalangin ng psalmist, at sa huling bahagi po nito, naglalaman ng pag-ibig pa rin ni David or ng psalmist sa salita ng Diyos. Verse 121, Ayin, I have done judgment and justice. Ibig sabihin doon, Panginoon, I led a righteous and upright life, and this is my prayer. Leave me not to mine oppressor. Huwag mo kong iwan sa aking mga kaaway. Ako'y namuhay, Panginoon, ng tama. Namuhay ako ng matuwid. Huwag mong hayaan ako. Huwag mo kong iwanan sa mga kamay ng aking mga kaaway. Verse 122, Be surety for thy servants for good. Let not the proud oppress me. The word be surety for thy servant, ang ibig sabihin nun, Panginoon, haluin mo or mingle, the word be surety for thy servant, ito yung
Panginoon, i-consider mo ang iyong cause at yung aking cause. At yung pagkakapareho natin ng cause, ito yung maging surety or pledge natin upang sa aking kabutihan. To protect me, to protect the common cause as surety. So, yung prayer, yung word na be surety for thy servant, yung pagkakaisa ng Panginoon, yung kaisipan ng Panginoon at kaisipan ni David, yun ang maging pledge or surety para sa pag-iingat ng psalmist. At yung verse 22, yung huling prayer dito, let not the proud oppress me. That's the second prayer in this stanza. First, leave me not to mine oppressor. Verse 122, let not the proud oppress me. Verse 123, mine eyes fail for thy salvation and for the word of thy righteousness. Ibig sabihin po nun, yung aking mga mata ay pumapalya na, are longing, my eyes are longing for your salvation, Panginoon, and for the words, for your righteous word. Yung aking mga mata ay naghihintay, Panginoon, na sa iyong kaligtasan. The word salvation there refers sa salvation mula sa kanyang mga kaaway. Hindi po yung salvation na ito yung salvation ng kaluluwa. According sa context, ito yung kaligtasan sa kanyang mga kaaway. At ang sabi ni David, yung aking mga mata, Panginoon, ay naghihintay sa iyong pagligtas sa akin at sa iyong mga salita, sa iyong mga matuwid na salita. In verse 124, another prayer here, deal with thy servant according unto thy mercy. Panginoon, tratuhin mo ko hindi sa iyong hustisya. Panginoon, hindi panalangin ko na tratuhin mo ko hindi sa iyong hustisya, kundi sa iyong habag. Deal with thy servant according unto thy mercy. And another prayer here is teach me thy statutes. Verse 125, I am thy servant. So in-acknowledge ng psalmist na siya ay alipin o tagapaglingkod ng Panginoon. And because of that, ito yung kanyang prayer. Give me understanding that I may know thy testimonies. Verse 126, another prayer here. It is time for thee, Lord, to work. Panginoon, ito na yung oras. Ito na yung pagkakataon na ikaw ay kumilos. Bakit? Because my oppressor have made void thy law. Yung aking mga kaaway, Panginoon, hindi nila tinarato, tinarato nila ng walang kwenta ang iyong salita. Panginoon, ito na yung oras na kumilos ka. Panginoon, dahil yung aking mga kaaway, tinarato ang iyong salita na walang kwenta. Ngayon, kung titingnan natin in our time, kung obserbahan natin, ang mga tao, majority ng mga tao ngayon, tinatrato ang salita ng Diyos as void. They regard the Word of God as void. At ngayon, makikita natin, ang Panginoon hindi pa kumikilos. Hindi pa kumikilos na husgahan ang mga tao, ang mga bayan, ang mga simbahan, ang mga pamilya na hindi na tinatrato ang salita ng Diyos na void. Pero ang katotohanan, meron pong oras ang Panginoon na siya ay kikilos. At yun ang prayer ni David dito. It is time for the Lord to work, for they have made void thy law. At dahil doon, so yung verse 121 to 26, it's mainly prayer. 5 out of those 6 verses ay naglalaman ng prayer such as, leave me not to mine oppressor, let not the oppress me, let not the proud oppress me, give me understanding, it is time for thee to work. It's time for thee to work, Lord. So, yun ang mga panalangin dito. And David concludes this stanza by showing his love sa salita ng Diyos. In verse 127, dahilan sa pagtrato ng mga tao sa salita ng Diyos na walang kwenta, ito ang naging reaction ni David. Therefore, I love thy commandments above gold, yea, above fine gold. Habang ang mga tao, habang nakikita ni David yung mga tao, tinatrato yung Word of God, yung batas ng Panginoon na walang kwenta, mas lalo itong nagtutulak para sa kanya na mahalin ang salita ng Diyos. Yes, magpatuloy kayo dyan na wag niyong tingnan, wag niyong sundin ang salita ng Diyos. Itrato niyo ang salita ng Diyos na walang kwenta. Yes, gawin niyo yan. Pero ako, sabi ni David, magpapatuloy akong mahalin ang salita ng Diyos. Gaano kamahal ni David ang Word of God? Sabi niya dito, more than gold
above fine gold. Sa pinakapurong ginto, mas mahal ko ang salita ng Diyos. And in verse 128, therefore, another conclusion ni David, therefore, I esteem all thy precept concerning all things to be right. Ibig sabihin nun, kinukonsider ni David na lahat ng parte ng kautusan ng Panginoon ay tama. All things to be right. I esteem, I regard, aking kinukonclude, aking pinangahawakan, Panginoon, na lahat ng iyong kautusan ay tama. At dahil doon, ang sabi ni David, I hate every false way. Ina-acknowledge ko na ang salita ng Diyos ay lahat ay tama. From cover to cover, lahat ng kautusan ng Panginoon ay tama. Yung mga tao, patuloy nilang tinatrato na walang bisa, walang kwenta ang salita ng Diyos. Ako magpapatuloy na mahalin ang salita ng Diyos more than gold, above fine gold. At dito sabi ni David, dahil doon, aking kinamumuhian ang bawat maling pamamaraan, every false way. So, in our time, in application bilang mga mananampalataya, na dito makita natin paano yung pagmamahal mo at pagmamahal ko sa salita ng Diyos. Paano natin tinatrato ang salita ng Diyos. Now, may mga pagkakataon, tingnan niyo po, may mga pagkakataon pag tinitingnan natin yung mga unbeliever, na sila, na pag nakikita natin yung unbeliever, paano nila dinidisregard ang salita ng Diyos. Pag nagbibigay tayo ng gospel tracts, wala silang interest, wala silang concern, they make void ang salita ng Panginoon. Pero huwag tayong ma-discourage. Imbes na tayong ma-discourage, tularin natin ang naging reaction ni David. Si David ba ay nag-discourage kung paano ginagawang walang bisa, walang kwenta ng mga tao nung panahon niya ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Panginoon? Hindi. Kundi ito mismo ang nagtulak sa kanya na mas mahalin ang salita ng Diyos. Opposite. Na hindi tayo ma-discourage. Bakit sa ating panahon ang mga tao ayaw makinig, ayaw magsimba, ayaw mag-respond sa Ebanghelyo? Bakit? Huwag tayong ma-discourage, kundi ito ang mas magtulak sa atin na mas mamahalin ko pa ang salita ng Diyos. At ating i-consider na lahat ng bahagi ng salita ng ito ay tama. Therefore, I esteem, aking tinatrato, diniregard, all thy precept concerning all things to be right. Ang ibig sabihin nun, all things to be right, na ang lahat ng bagay ng mundong ito, mas tama ang salita ng Diyos. Mas tama ang salita ng Diyos. Kung ang mundo ay merong idea, may opinion sa pamilya, ang salita ng Diyos ang mas tama. Kung ang gobyerno, ang mamamayan natin, ang ating bayan ay merong opinion patungkol sa isang bagay, mas higit na tama ang salita ng Diyos. Yun po yung pinaka-essence nung you esteem thy precept concerning all things to be right. Na mas higit mong panghahawakan na mas tama, hindi ang opinion ng sino man, hindi ang opinion ng anong organisasyon, kundi ang salita ng Diyos. At dahil doon, kinamuhian ni David, he hates every false way. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa inyong pong salita. Salamat Panginoon sa dalawang stanza na ito, in Psalm 119, nagpakita Ama ng relasyon po ni David sa inyong pong salita. And we pray na sa aming pong panahon, na kung sa aming panahon ay meron po kami oppression, danger na nararanasan, we pray na makita namin na magtiwala Panginoon sa inyo at higit sa lahat mahalin ang inyong pong salita. Pinupuri namin kayo, pinsasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.